Case of the century. Nga naman. Dahil ito ay nangyari, this happened at the time when people are dying, when people were sick. Were dying when people were sick. Yan po ang giniit ni dating Senator Gordon dito nga sa kaso na ito ni Duterte. Nga naman. Dahil syempre naandyan yung mga diehard, todo depensa, na kung naman ay naging public etong statement na ito ni Digong. Talaga lang. Ang dami na ngayong, or napaka-busy na naman ngayon po ang mga diehard na nasa social media para depensahan etong si Digong. Dahil kamakailan, kung yun ang tamang term, nilaglag na po si Digong ni Duque. Yan. Yung sinasabi ko dati na doble-doble talaga ang magiging balik doon sa mga kabulastugan na ginawa na ng si Digong. Hindi talaga matatahimik. And soon, very soon, will face justice. Ganyan po ang sitwasyon ngayon na ng si Digong. Kaya you see, kung nakikita nyo, tinetest niya kung naandyan pa yung mga supporters niya. Naglulunsad ng kung ano-anong rally na wala naman talagang katuturan. Gustong ilikaw ang sitwasyon. Nagpapaawa, todo drama. Pero ang totoo niyan, kabadong-kabado, tapang-tapangan na lang ang ginagawang ito ni Digong. Naku no, ay hindi sila patitinag. Kanino? Hindi kayo patitinag kanino. Wala namang kumakalaban sa inyo. 'Di ba? Wala namang kumakalaban sa mga Duterte. Kayo. Sarili nyo ang mga kalaban nyo. Tapos gusto nyo magpaawa sa taong bayan. Sabi nga dito, it was Digong all along. Former Department of Health Secretary Francisco Duque III has told Solons that it was former President Rodrigo Duterte who ordered the controversial transfer, 47.6 billion from the DOH to the PSDBM for the purchase of COVID-19 supplies in 2020. Talagang maliwanag, no? Tama si Dick Gordon na ito po ang matatawag na case or biggest corruption of the century. Hindi man, sige, malay mo, sa buong mundo, ito rin yung biggest corruption. Sabi ni Gordon, I have prepared something. Just waiting for the ombudsman to complete the investigation. All the connections are there. Because bukod doon sa problema sa ICC, ito ang pinakamalaking kaso na dapat harapin ni Digong. It is a case of the century. We're talking about justice. You see? Kung tutuusin, wala na sa pwesto etong si Gordon pero hindi niya talaga titigilan, hindi niya tatantanan. Naniniwala siya na para sa hustisya, dapat talagang harapin ang mga investigasyon na ito na itong si Digong. Totoo na talagang marami pang investigasyon na dapat harapin itong dating presidente ito. Kaya kung ikaw ay naniniwala pa, kung ikaw ay diehard ka pa rin, hindi lang po kayo tanga. Baliw na rin po kayo. Okay? Good luck.